Magandang araw sa ating lahat. Talagang matagal na tayong hindi nagkikita, no? Pero alam ko naman na madami pa din kayong naalala. Pero para sa bahaging ito, ay magkakaroon lang tayo ng recap dun sa mga ating mga napag-aralan na. Kasi alam ko naman na kayo ay mga mahuhusay at kritikal na mga mag-aaral ng mga buhay at akda ng ating kinikilalang pambansang bayani. Okay. So, alam niyo naman na siguro kung bakit sinasabi kong kinikilala na pambansang bayani. So, hindi na natin pag-aaralan yung mga first parts ng kanyang buhay. Magsisimula na tayo doon sa buhay niya, doon sa bakit siya nag-aral doon sa ibang bansa. So, ito yung ba't ba nawawala yung video ko? Okay. So, next slide. So, for the first slide noong 1882, si Rizal ay nagpunta ng Europe, specifically ng Spain, para mag-aral. At siya ay nag-aral sa Universidad Central de Madrid at ang kinuha niya dito ay kurso ng medicine. Bukod doon ay nag-aral din siya sa Academy of San Carlos at ang kinuha naman niya dito ay yung painting at doon naman sa Academia de Bellas Artes ay pinag-aralan niya yung drawing. So madaming ganap doon sa buhay ni Rizal. Pero bukod doon sa mga kanyang pag-aaral, marami ding mga extracurricular activities 'tong si Rizal, gaya nga nung pagsusulat niya ng tula na pinamagatang El Amor Patrio sa Diaryong Tagalog o Love of Country. Bukod dun ay umanib din siya doon sa Sirkulo Hispano-Pilipino. At dito sa Sirkulo Hispano-Pilipino ay madami siyang mga nakasama diyan na mga naging naging bahagi din ng propaganda movement doon sa Europa. So, ano ba yung pinag-uusapan nila doon? Pinag-uusapan nila yung mga political issue. Subalit ang naging problema lang dito sa Sirkulo Hispano-Pilipino ay dahil nga sila yung mga mahuhusay at matatalinong mga tao, nagkabuwag-buwag dahil iba-iba yung kanilang mga paniniwala at prinsipyo. Parang halimbawa, yung isa red, yung isa blue, yung isa orange, yung isa pink, okey? So, bukod do'n ay umanib din si Rizal sa Masonry at alam naman na natin 'to na si Rizal ay isang Mason at umanib siya doon sa Logia Acacia #9 at lumipat din si Rizal. Bukod dito sa Logia Acacia, lumipat siya. I-search niyo na lang kung saan. Pero sigurado ako na hindi 'yan Lohia Mahogany. Ano, hindi tulad nung mga tulad ibang estudyante ko sabi tinatanong ko, "Saan lumipat si Rizal?" Sabi ay sa Lohia Mahogany daw. Okey, tapos, kung makikita natin, naging medyo mahirap yung buhay ni Rizal dito sa Spain. Dahil alam naman natin na medyo may kaya yung pamilya nila nung nandito siya sa Pilipinas, kaso nung nandun siya sa Spain, nagutom siya, kumakain lang siya ng biscuit at napakataas nung cost of living. Ano yung naging sanhi nito? Dahil ito yung sa hindi maganda yung ani at pinataasan na yung kanilang tax. Kung maaalala ninyo merong kwento tungkol dito, yoong tungkol sa pabo. Kung naalala niyo yung tungkol sa pabo, ito na yung nagiging impact noong issue regarding dun sa hindi nabigyan ng pabo yung manager, okey? Bukod doon sa mga napag-usapan na ito, isa sa mga rason kung bakit nakilala din si Rizal ay dahil dun sa kanyang Brindis speech. Ano ba yung Brindis speech? Ito yung tinatawag na toast speech. Ano yung toast speech? Yung toast, halimbawa yan, toast, toast. So, dun sa Brindis speech, search niyo lang yung buong transcript nito. Ang basically sinasabi nito ay yung pagiging henyo or genius, walang kinikilalang bansa yan. Kahit sino ay puwedeng maging henyo. Kahit ikaw ay tinatawag na Indio because during this time alam naman na natin na, ang tingin sa mga Pilipino ay mas mabababa. Pero subalit ipinakita ni Luna at ni Hidalgo na kaya nilang makipagsabayan sa mga mahuhusay at mga kung sino mang mga painters o kung sino man kilala
na ibang lahi. Dahil nanalo dito si Luna na ang, first place award dun sa kanyang, painting na Spoliarium at dun naman kay Hidalgo silver para sa kanyang painting na Virgenes Christianas Expuestas al Populacho, Virgenes Christianas, i-search niyo na lang kung ano yung marunong naman kayong mag-search. Medyo mahirap yung medyo mahaba yun, eh, ano. Virgenes Christianas Expuestas al Populacho, ayun. May gano'n-gano'n pa. Okay, so aside from that, makikita natin kahit na ang daming extracurricular activities ni Rizal, kung tutuusin baka kung sa counterpart ngayon medyo BS Org siya 'no? Ano ba yung BS Org? Bachelor of Science in Organizations ano, ang dami niya kasing mga extracurricular activities. Nakatapos pa rin siya ng licentiate in medicine. Pero ba't hindi niya nakuha yung doctorate? Dahil hindi siya nakapag-defend ng thesis. Bakit hindi siya nakapag-defend ng thesis? Dahil naghihirap yung kanilang pamilya, hindi siya nakapagbayad. Pero balit ganun pa man, puwede na rin siyang mag-practice ng medicine kasi during this time, yung licentiate okey na, sapat na para makapag-practice ka ng medicine. Kaya naging siyang isang clinical assistant doon kay Louis de Becker doon sa Paris. At kung titignan mo 'no, napakagaling nitong si Rizal, napakarami niyang lengguwaheng alam. Napakarami niyang skills, magaling siya mag-drawing, magaling siya mag-painting, magaling siya mag-sculpture, magaling siya sa sports, magaling siya sa fencing. Pero tinanggap niya na trabaho dito during this time is a clinical assistant. So, kung kayo, question lang ano, kung kayo kaya ay, merong ganitong skills kagaya ni Rizal, ano kaya yung trabaho ninyo? Papayag ba kayong maging clinical assistant? Oh, it's up to you. It's up to you to decide. So, aside from that, naging model din siya ni Juan Luna para sa kanyang, painting na Blood Compact, si Katuna and the Death of Cleopatra bilang isang pare. Search niyo na lang sa internet kung ano yung picture nito. Pero napag-usapan naman na natin 'to nung nakaraan kaya I'm sure it's just a recap. And, aside from, Louis de Becker, lumipat naman si Rizal sa Germany kasi nga medyo mataas yung cost of living in Paris kaya trabaho siya under kay, Dr. Otto Becker. Pinakita ko na din yung mukha nito, si Otto Becker dun sa ating mga past discussions. So, bukod doon napag-usapan na din natin na merong BFF si Rizal at sino yung naging BFF niya? Ding, 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 sino? Si sino? He is an Austrian scholar, si Ferdinand Blumentritt. So, bukod doon, si Rizal ay mahusay. Alam naman na natin na mahusay siya sa maraming-maraming lengguwahe. At ipinakita niya 'to doon sa kanyang pag-translate ng mga gawa ni Hans Christian Andersen. Andersen, nandito si Gerald, nandito kapatid o kamag-anak ni Gerald Anderson, ano. Si Hans Christian Andersen ay isang sikat na manunulat, especially doon sa mga children's book. Kasi yung nag-aaral si Rizal ng German, sinubukan niyang i-translate yung William Tell at nagawa naman niya. Bukod dun sa istorya ni William Tell, ay yung mga stories ni Hans Christian Andersen ay na-translate niya. Ano ba yung mga sikat na gawa ni Hans Christian Andersen? Yoong favorite ninyo, The Ugly Duckling. Isa yun sa mga sikat niya. Si Thumbelina. Tinranslate niya 'to sa Tagalog ano, papaano niya translate? Ang pangit na sisiw na pato, yun yung The Ugly Duckling, si Gahing Lalaki, si Tambelina. So, search niyo na lang din iba para hindi tayo masyadong spoon feeding dito ano. So, during this time makikita talaga natin na si Rizal nandun siya sa ibang bansa, sick, sad, and penniless. So, talagang may sakit siya at, based nga dun sa accounts ay na sinasabing nagkaroon siya ng tuberculosis. Tapos siya ay malungkot dahil nga wala siyang pera, wala kang pagkain. Parang parang ako siguro, malungkot ako 'pag wala akong pera. Sinong nakaka-relate diyan?
Put 5 'yan, put 5 yung mga nakaka-relate sa'kin. Tapos, kung counterpart nga ngayon, pansit canton 'pag walang pera, during Rizal's time ay biscuit. Papaanong ginagawa ni Rizal? So, mag-aayos yan. Bida-bida yung friend natin na yan, eh. Magsusuot siya ng maganda, lalabas, tapos pupunta ng restaurant, pagkapunta sa restaurant, uupo, baka o-order lang yan service water, "Service water please." Ganyan, oo. Uupo tapos dun niya kakainin yung biscuit. So, yung ibang tao na makakita sa kanya, "Uy, yayamanin si idol, pupunta pa ng mga resto-resto." Pero makikiupo lang yun, parang ginagawa nung kakilala ko, sabi imbis na bumili ng buko juice, "Wag tayong bumili ng buko juice, sayang yan, 15 din yan." Wala, dati kasi 5 lang, eh, ngayon, 15 na yata minimum. Pupunta sa may instead na bumili daw sa buko, punta na lang daw sa mga fast food. Ta's, punta ka dun agad sa counter, "Dalawang service water po with ice." Hindi ka naman umorder, tindi mo. Okey, so bukod dun, dahil nga sa sobrang kalungkutan ni Rizal, dahil nga he is, sick, sad and penniless, may sakit siya, walang pera, talagang madami siyang pinagdadaanan, naisipan niyang itapon na lang sana sa fire yung kaniyang ginagawang libro na Noli Me Tangere. Alam niyo naman na siguro ano, hindi siya tangere, it's, Noli Me Tangere. Kasi nga kung babasahin natin 'yan in Latin, the proper pronunciation for the Noli is not Noli Me Tangere, dahil pero yun naman yung nakasanayan, wala namang mali doon, wala namang masamang gamitin yun. But, sa pagtatama natin ng lengguwahe, it's, Noli Me Tangere. Ay gusto niya talaga sana itong itapon sa fire. Pero Viola, may dumating na savior sa katauhan ni Maximo Viola na nagpautang sa kanya ng, ₱300 para sa 2,000 kopya or 2,000 copies of his, manuscript na Noli Me Tangere. Tapos yung nangyari dun ano, merong isang chapter doon sa Noli Me Tangere na talagang tinanggal kasi nga ay para makabawas doon sa presyo nung printing. At pero binasa ko yun ano, na yung tinanggal na chapter ni Rizal, medyo heartbreaking kasi talagang ito yung paghihiwalay na ni Salome at tsaka ni Elias. Basahin niyo na lang yun, si Salome at si Elias na chapter. Yun yung tinanggal na chapter dun sa Noli Me Tangere, okey? So, lahat-lahat ng yun alam naman natin kahit na napakaraming pinagdaanan ni Rizal, ang main goal talaga niya ay o pinakagusto niya ay ang ma-publish ang Noli. Ang tanong, na-publish ba ito? And the answer is yes, na-publish ito. Kaya nga nung March 21, 1887, binigyan niya ng kopya ng nobela itong kanyang best friend na si, Ferdinand Blumentritt, okey. Tapos noong August 21, 1887, si Rizal ay babalik na ng Pilipinas. Bakit? Bakit siya babalik ng Pilipinas? Dahil natapos niya na yung pag-aaral niya at magagawa niya na yung mission niya. Ano yung pinaka-mission niya? Yun ay ang maoperahan ang kanyang nanay. Kaya babalik siya sa, Pilipinas para maoperahan yung kanyang ina. Kaya at yun nga yung kanyang unang ginawa, pero hindi niya talaga naoperahan. Ang ginawa lang dito ay tinatawag na extraction or iridectomy. So yun dahil hindi pa raw hinog yung katarata nung kanyang nanay. Pero bukod dun, madami pa siyang ibang mga ginawa during his stay in the Philippines. Gaya nga ng naging awayan nila nung mga pare. Bakit nagkaroon ng awayan? Kasi nung pag-uwi dito ni Rizal, sikat ba siya? Yes, sikat siya kasi kung aalalahanin niyo meron yung Brindisi Speech, yun ay na-publish sa isang Spanish magazine. Tapos yung Noli Me Tangere ay na-publish na. So kumakalat na ito 'no, kumakalat na itong pangalan ni Rizal. So matunog na matunog ang pangalan ni Rizal lalong-lalo na sa mga friars dahil hindi natutuwa yung mga friars doon sa Noli. So maraming issue tungkol sa kanya. Kaya nga dahil sa madaming issue
tungkol dun kay Rizal naiisipan nung kanyang pamilya na, Pepe. Kasi, Pepe that is the, nickname of Rizal. Bakit naging Pepe? Assignment niyan, "Di ba pina-assignment ko sa inyo yan, eh." Ayun naman, eh. Bakit Pepe? Pero basically, merong connection yan doon sa santo, kay sa santo ano. Okay, going back here, ah, meron silang pagtatalo ng mga friars dahil nga hindi natutuwa yung mga prelate doon sa libro na Noli. Kaya isa sa mga ginawa din ni Rizal ay, bumisita doon sa Governor General at, ito ay during this time ito si Governor General Emilio Terrero at wala namang nakitang mali si Governor General Terrero dun sa Noli. Kasi during this time si Terrero ay more of, liberal, liberal yung kanyang pag-iisip. Dahil nga merong mga ganong hidwaan ay yung family ni Rizal ay natatakot dun sa safety ni Rizal kaya natatakot sila baka lasunin daw siya, kaya hindi siya pinapayagan na kumain ng magkakamay. So, kumakain siya na may ginagamit siyang kubyertos. Anong ginagamit niyang klase ng kubyertos? Ito yayamanin pa 'no, silver. Kasi daw yung silver ay pagka may lason magre-react yung lason dun sa silver. So, yun yung ginamit ni Rizal. Tapos bukod dun ay nagkakaroon talaga siya ng visits dun sa Governor General para magkaroon ng investigation dun sa issue dun sa mga Calamba tenants. Kasi nga yun isang main issue dun sa mga Calamba tenants ay yung mataas na upa ng mga Dominican friars. Kaya, nagkakaroon ng mga investigasyon doon sa issue ng lupa sa Calamba. Dahil doon sa mga isyung ito, dahil sa mga unang-una yung Noli, pangalawa yung kaligtasan ni Rizal, pangatlo yung kinakalaban niya pa yung mga Dominicans dahil nga doon sa issue ng lupa, napilitan yung pamilya ni Rizal maging ang Governor General na hikayatin si Rizal na umalis na ulit ng bansa. Kaya after 6 months of stay in the Philippines, ay umalis na si Rizal sa Pilipinas at siya ay nagpunta sa Hong Kong. Sa Hong Kong ay nakilala niya yung mga expatriates na sila Jose Maria Basa. Tapos anong ginawa niya sa Hong Kong, eh, 'di naglibot-libot din naman, umikot-ikot siya sa Hong Kong, nakapunta siya sa mga botanical garden, nakapasok siya sa casino. Sana all ano, ano ba yung itsura ng casino? Bawal pumasok sa casino kasi ano, ano ano pa ba yung mga pinuntahan ni Rizal, basta madami siyang pinuntahan diyan sa Hong Kong. After no'n pumunta siya sa Japan at may nakilala siya dito. Nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Osei-san o kilala din sa tawag na Seiko Usui, okey. So, dito sa Japan sobrang natuwa si Rizal. Kung kung wala na talaga siyang gustong gawin sa buhay niya, mag-i-stay na talaga sana siya dito sa Japan. Dito na talaga siya sana maninirahan. Kasi nga sobrang saya ni Rizal during this time. Kaso nga lang meron siyang mga gusto pang gawin at, baka mas mahal ni Rizal yung si pangalan nito, si Del Pilar. I mean mas mahal niya in terms of sa laban, pakikipaglaban doon sa mga prinsipyo. Kayo, alam ko kung ano naman iniisip ninyo diyan. Kasi nga ano ba yung mas mahal ni Rizal, ano ba yung pinakaminahal ni Rizal? Madami siyang mga naging babae sa kanyang buhay. Kung mababasa niyo sa literature merong siyam, pero, actually 10 yun, 10 lahat yung pinakaminahal niya. Magkakaroon tayong discussion diyan, huwag kayong mag-alala. Pero bukod sa discussion magkakaroon din tayo ng quiz, okey. So, sa Japan after 1 month ay umalis na siya, nagsabi siya ng sayonara, sayonara kay Osei-san. After nun pumunta naman siya ng USA. Sa USA na-quarantine yung sinasakyan niyang barko. Bakit na-quarantine yung sinasakyan niyang barko? Ang hinala ay meron daw itong dalang sakit yung barko, pero ang hinala ni Rizal ay
pinoproteksyonan lamang nung mga Americans yung kanilang trade kasi iniiwasan nila magkaroon doon ng mga Chinese and Japanese na workers. Kaya nga ang nasabi ni Rizal sa USA, it is a land of great opportunity, but it is also a land of great inequality. Kaya ngayon ay si Rizal ay napupunta na muli sa London. Bakit siya nagpunta ng London ay para mag-aral, pag-aralan din yung, libro ni, Antonio de Morga. Ano yung pag-aaralan niya dun sa libro ni Antonio de Morga? Yoon yung Sucesos de las Islas Filipinas. Ano ba yung meron sa Sucesos de las Islas Filipinas? Basically, ito yung babasahin ninyo. Okay. Pero in the basic sense, yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga, titignan diyan yung culture, the history of the native, quote unquote native or the pre-colonial Filipinos or the pre-colonial times. So, here are the results activities during the 1889. Ito na, sinisimulan niya ng isulat yung El Filibusterismo. Kung ang English ng Noli Me Tangere ay Touch Me Not or kilala din 'to na tinatawag na the social cancer. Pero mas kilala siya sa Touch Me Not. Ano ang El Filibusterismo? Hindi ito Touch Me Please. Mas kilala 'to na The Reign of Greed. Pero if direct direct translation, it is the filibuster. Search niyo na lang kung ano yung meaning ng filibuster para meron namang paggamit yung Google sa ating buhay. So ito na, ginawa niya na yung annotation on Morga. Bukod dun ay isinusulat niya na din or ginawa niya din yung The Monkey, yung istorya na The Monkey and the Turtle. Ano ba istorya nitong Monkey and Turtle na 'to? Gaya nga ng sinabi ko, kung ano yung para magkaroon ng gamit ang Google sa ating buhay, search na lang din kung ano yung istorya ng Monkey and the Turtle, ano. So, yung dahil dito sa The Monkey and the Turtle, kinikilala si Rizal na the father of the Philippine comics dahil nga dito sa kanyang contribution, especially in this literature. And nung 1889 din ay nakasama na din si Rizal sa movement ng propaganda kung saan ang kanilang dyaryo ay kilala sa tawag na La Solidaridad kung saan kasama niya dito si Graciano Lopez Zaina at si Marcelo H. Del Pilar o kilala din sa tawag na Plaridel at isa sa kanyang mga pen name ay ang Piping Dilat. Okay? So, ngayon, Piping Dilat mamaya di-discuss ko bakit Piping Dilat ano. Napakaganda noong pen name na ni Marcelo H. Del Pilar. Mas gusto ko nga itong pen name na ito kaysa dun sa pen name na Plaridel. So ngayon ay Rizal's life in 1890. Pumunta na siya ng Belgium para makapag-focus at makaalis dun sa high cost of living in Paris. Parang halimbawa, nagtatrabaho ka sa Manila, umalis ka ng Manila, pumunta ka ng Nueva Ecija kasi nga ang taas ng cost of living do'n sa Manila. Parang gano'n yung logic nung ginawa ni Rizal dito. Pero galit na galit si Rizal during this time. Bakit? Dahil nga yung mga Pilipino or mga ilustrado na nandun sa Spain during that time ay mga sugarol. Ang focus nila ay gambling at ang focus nila ay womanizing. At meron pa ito 'no, si Ariston Bautista. Kung i-se-search niyo 'tong si Bautista, maloloka ka at masisiraan ka ng ulo. Bakit? Meron siyang agimat sa pambababae. Meron siyang agimat na pagka suot-suot niya daw yung gamit niya yun, hindi daw magno-no o hindi siya babastirin ng babae ano. Kaya galit na galit si Rizal during this time. Kaya nasabihan niya si Piping Dilat o si Del Pilar kung na pinaalalahanan niya na ano ba yung mission natin dito. Ang mission ba natin dito ay magsugal? Ang mission ba natin dito ay mambabae? Ang mission ba natin dito ay magpakasarap?
O ang mission natin dito ay palayain ang ating bayan, palayain ang ating bansa. Mga ganyan, gano'n. Pero isa sa malungkot na nangyari during this time ay yung kanyang pamilya doon sa Calamba at yung mga tenant do'n sa Calamba ay na-evict or pinaalis dahil nga hindi na nakakapagbayad ng napakataas nung tax na binabayaran. Binabayaran pa rin naman nila kaso napakataas, hindi na nila kaya pang mabayaran. So, in 1891, dito na nagkaroon ng pag-aaway sila Onglaan. Sino sila Onglaan? That is the pen name of, Rizal. Kung mababasa niyo marami siyang ginamit na pen name pero ito yung isa sa mga sikat, sila Onglaan or tinatawag na Ever Ready. Ever Ready o parang baterya. Versus sa Piping Dilat. Bakit Piping Dilat? Pipi siya, pero nakikita niya yung mga nangyayari. Ano yung gagawin niya? Papaano niyang isusumbong, papaano niyang isisiwalat yung mga nangyayari sa kanyang paligid. Papaano niyang isisiwalat na ito ang kailangang gawin, na ito ang nangyayari sa lipunan, ito ang nangyayari sa ating bayan, ito ang nangyayari sa ating mga Pilipino. Magsusulat, 'di ba? Napakaganda nung kahit napipi siya, nakikita niya lahat, meron pa siyang isang puwedeng gawin at yun ay ang magsulat. So itong si Piping Dilat at sila Onglaan ay nagkaroon ng pagtatalo kung dahil nga ito yung sino yung susunod na responsable. Ano yung responsable? Yung mamumuno doon sa La Solidaridad, doon sa propaganda movement. Sino yung mangunguna. So nagkaroon ng botohan. So pero yung catch, dapat 2/3 ng boto yung makukuha noong isang tao 'no. Parang yung sa may Hunter x Hunter, naalala ko yung Hunter x Hunter nagbotohan yung mga hunter. Ta's muntik pang si Leorio yung manalo na hunter, ay yung manalo na chairman ano, si Leorio. Panoorin niyo maganda yun, Hunter Hunter. Hunter Hunter ba? Hindi ba Hunter x Hunter? Sorry na. Okey, so 2/3 yung dapat na makukuhang boto. At nakuha ba yun in the first try? No. Nakuha ba yun in the second try? No. In the third try, nakuha ba yun? Yes. At ang nanalo dun, sa first try, si Rizal. Pero hindi nakuha yung 2/3. Second try, nanalo ba si Rizal? Yes, nanalo si Rizal. Pero hindi nakuha yung 2/3. Third try, nanalo ba si Rizal? Yes. At nakuha na yung 2/3 ng boto. Dahil yun yung parang pinilit na nung mga iba na yung pilarista, "Wag na kayong magpilarista, dito na kayo sa Rizalista." Pero tinanggap ba ni Rizal yung pagiging responsable o pagiging leader? Hindi, hindi niya tinanggap. So, umalis na lang siya dun sa La Solidaridad. And during this time ano, 1891, isa sa mga mahalagang nangyari ay na-publish din ni Rizal yung El Filibusterismo. Pero naging madali ba sa kanya yung pag-publish ng El Filibusterismo? Gaya noong sa Noli Me Tangere, naging mahirap din sa buhay para kay Rizal yung pag-publish nitong El Filibusterismo. Gutom siya, wala ding pera, gusto niya din sunugin 'tong El Filibusterismo, pero buti na lang merong dumating na tao na tumulong sa kanya para do'n sa El Filibusterismo ano. So, going back muna pala dito sa living sa La Solidaridad ano, bakit umalis si Rizal sa La Solidaridad? Dahil nga yun yung pag-aaway nila ni anong tawag dito, ni Marcelo H. del Pilar. Okey, dahil dun umalis na si Rizal papunta sa Hong Kong. Hindi ko pala nasabi, yung savior nitong kung sa Noli Me Tangere, ang savior dun ay si Viola, dito naman sa El Filibusterismo ang savior dito ay si Valentin, Ventura. So ngayon, dahil nga umalis na si Rizal dun sa La Solidaridad, pumunta na siya ng Hong Kong. Ano yung ginawa niya sa Hong Kong? Isa sa mga main priority ginawa niya dun ay ang mag-practice ng medicine. Nag-request siya na puwede ba siya mag-practice ng medicine at napaprubahan naman. Ang tanong, kumikita ba yung buhay ni Rizal? Kumikita ba siya sa pagpa-practice siya ng medicine doon sa Hong Kong? And the answer is a big, big, big yes.
Sobrang lucrative, sobrang ganda na ng kita ni Rizal, sobrang kaya niya ng buhayin talaga yung sarili niya. Isipin niyo, 'di ba napakahirap, sad, you are sick, you are penniless, pero ngayon dito sa Hong Kong, may nakakapagtrabaho siya, meron siyang pera. During this time din sa Hong Kong, ay sinusulat na din niya yung konstitusyon ng La Liga Filipina. Itong La Liga Filipina, ito yung, kanyang i-establish na na league o organisasyon dito sa Pilipinas ano, during this time in Hong Kong. At noong noong Christmas time, noong nandito siya sa Hong Kong, isa ito sa pinakamasaya niyang araw sa kanyang buhay. Bakit? Dahil nakasama niya dito ang kanyang buong pamilya. Dito sila celebrate ng Christmas. O, 'di ba? Okey na. Puwede ng ending sana yung buhay ni Rizal ano? Kasi tapos na, ang ganda na. Ang tanong, kung nag-ending ba dito yung buhay ni Rizal, magigi ba siyang pambansang bayani? Magigi ba siyang kinikilala nating, pambansang bayani ng Pilipinas? Kasi kung titignan natin, nagawa niya na yung Noli. Pangalawa, nagawa niya na yung El Fili. So, ano pa yung ano pa yung hanapin? 'Di ba yun yung sinasabi natin na dahil sa dalawang nobelang ito, binuksan ang puso at isipan at ang mga mata ng mga Pilipino upang makita ang tunay na kalagayan upang lumaban. 'Di ba mga ganyan? Upang makamit natin ang kalayaan, et cetera, et cetera. Pero what if we just end the life of Rizal here with the happiest Christmas in Hong Kong? Would you say or would you agree that he is the one na masasabi nating appropriate o karapat-dapat na pambansang bayani? Answer again, it's up to you to decide. So, during this time ano, nakilala din ni Rizal itong si William Pryor. Si William Pryor ay, manager nitong British North Borneo Company. So, merong plano si Pryor na mag-expand yung British colony dun sa North Borneo. So, gumawa ng proposal si Rizal. At ang proposal niya, "Uy tol, Mr. Pryor, Bikinimen, Bikinimen puwedeng magkaroon tayong Filipino colony diyan." At ano yung iniisip ni Rizal? Yung Filipino colony, dahil nga na-evict yung mga Calamba tenants, yung mga Calamba tenants yung pupunta doon. Kaso nga lang ang problema, yung mga Calamba tenants hindi puwedeng umalis ng walang permission ng Governor General. So ang ginawa ni Rizal, sumulat siya dun sa Governor General na during this time si Despol para humingi ng permission. Pero instead na sagutin si Rizal, ang ginawa ni Despol ay binigyan niya ng instruction yung Spanish consul dun sa Hong Kong na i-invite si Rizal na bumalik ng Manila para i-discuss yung kanyang proposal, 'di ba? Nagkanda yung mga nangyari 'no, yung connection nung events. Kaya naman sinabi nung pamilya ni Rizal at maging mga kanyang kaibigan, "Hoy, Rizal, 'wag kang pupunta." Bakit? "Huwag kang uuwi. Diyan ka na lang sa Hong Kong." Dahil yun ay isang trap. Pero wala, maraming pinaglalaban ng ating kinikilalang pambansang bayani. Marami siyang pinaglalaban at ang gusto niya nga ay ang magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng mas maayos na estado itong mga especially yung nandun sa mga yung Calamba tenants ano. Kaya noong June 21, Rizal goes back to the Philippines together with his sister Lucia at noong June 26, 1892 dumating na siya dito sa Pilipinas. So, ano ang mangyayaring kasunod? Tignan natin sa susunod na kabanata. So, don't forget to answer the quiz. Don't forget to watch the video. Panoorin niyo naman 'to. Kayo naman, ayos-ayos tayo ng video na 'to para sa inyo.
para ma-backtrack natin or magkaroon tayo ng recap dun sa ating mga past discussions. So, the question now, sasagutan niyo ba yung quiz? Papanoorin niyo ba yung video na ito? It's up to you too. Okay, with that, I will be posting again a new video para dun sa susunod na parang ginawang series ano, para sa susunod na kabanata. Okay, with that, thank you.